Magand- Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang din po natin sa araw na ito ang Our Lady of the Rosary. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang may mga paintensyon sa araw na ito. Pasasalamat ni Cristina Dolor at pamilya. Pasasalamat ni Ofi Dolor at pamilya. Pasasalamat ni Mayla Canega at pamilya. Pasasalamat ng pamilya Lopez. Pasasalamat ni Nanay Tita Hernandez at pamilya. At pasasalamat ni Nata Contreras at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na sina James Carlo Holanda at Jonas Jr. Para sa natatanging intensyon ni Glenn Dolor, Evelyn Adi at Philip Adi. Para sa kagalingan at kaligtasan ni Lynette Dolor, Pamilya Lee, Romeo Antigo, Teresita Antigo, Elma Contreras, Simeona Flor at si Judith Canega. Para sa kaluluwa ni Miguel Delgado at Juan Lopez Sr. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Inigo Garcia. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pangbungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyo pong lahat. At sumayin. Sa umagang ito, ating pong pinasasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihang loob sa bawat isa sa atin, sa paggagantimpala sa pagkakataong masilayan ang kanyang kabutihang loob at banal na habag at awa. Ngayong Miyerkules sa 27 ng pangkaraniwang panahon, atin pong pinagkakaisahang bigyan ng ating pong malalim na pagkakaunawa ang imbitasyon ng mahal na Inang Birheng Maria sa panawagan ng pagbabalik loob sa pagdarasal ng Santo Rosario. Nawa sa ating paggunita sa kapistahang ito ni Maria, Reyna ng Santo Rosario, tayo nawa ay mapalapit sa Diyos at nawa ang ating lahat ng mga samo at dalangin ay mapakinggan sa pamamagitan ng mairuging pamamagitan ng mahal na Inang Birheng Maria. Minamahal kong bayan ng Diyos, bago po ang lahat, tayo po muna'y umami sa ating mga kasalanan upang tayo hong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay ang lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa tuwa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at tayo'y patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng iyong kagandahang loob, pinaging dapat mo kami lahat na ibukod. Sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob, ang mahal na Birheng Maria'y bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, at iyong piniling maging ina ng iyong anak na isinugo bilang aming Mesiyas. Pakundangan sa kanyang panawagan ng pagbabalik loob. Pagindapati mo kaming lahat ay totoong makasunod. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo manlulubos. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan, at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga Hindi. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil tulad din ng pagkahirang kay Pedro, upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga Hindi. Nabatid nila Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob nito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hindi at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pabayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat nung hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga Hindi. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo, pati na si Bernabe na dangay sa kanilang pagpupunuan. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi, at di pa lang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hindi na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Humayot galing sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa.
Tugon po. Pagkat ang pag-ibig na naukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon po. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Espiritu ng Diyos Anak, siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Pakisabi po sa iyong mga kasama na nandirito katabi na sa gilid, mga nasa harap at nasa likuran, magandang umaga. Magandang umaga. Magpatian po tayo ng punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kasiglahan, punong-puno ng katuwaan, ng pagmamahal sa bawat isa. Amen? Amen! Napakaganda po ng ating pinagdiriwang sa araw na ito sapagkat pinagiging dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ang naging kontribusyon ng mahal na ina sa pagpapalawi ng ating pong pananampalataya. Isang napakagandang aral ang kanyang ipinapabatid sa bawat isa sa atin na magandang pagnilayan, magandang pagsamasamahan, magandang pagtulong-tulungang maintindihan at maisabuhay sa ating pong kanya-kanyang paglalakbay. Amen?
totoo pong nabigyan ng pagkakataon ng unang bahagi ng Santa Misa ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang makatwirang pamamaraan ng pamumuhay at pananaw ng bawat isa. Pinaging dapat ipakita sa unang pagbasa na ang Diyos hanggat maaari, binibigyan niya ng pagpapahalaga ang mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa ng tao. Hanggat maaari, binibigyan niya ng kahalagahan ng mga bagay na ito sa kabila ng kahit gumagawa ng kakaunting o pumunting bagay na may kabutihan at may pagmamahal ng tao, hindi pa rin mawawagli sa taong gumagawa siya ng hindi kaaya-aya. Mga hindi matuwid na bagay. Mga bagay na hindi makatwiran sa paningin ng Diyos. Ganun pa man, binibigyan niyo ng pagpapahalaga ang bawat maliliit na bagay na ating ginagawa ng may kasamang pagmamahal. Amen? Kaya nga po, ito rin ang naging palatandaan kung bakit kinakailangan si Jesus ay pumarito sa lupa. Bagamat nakita ng Ama na ang mundo'y sagana, talamak sa kasamaan, meron pa rin mabubuting bagay, pangyayari, mga tao na tinitignan ng Diyos upang huwag maputol ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa, sapagkat laging inaalala ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa sannilikha sa pamamagitan ng mga tao, bagay, pangyayaring nakapagdudulot ng biyaya. Kaya nga po, ang kahalagahan ng bagay na nandito kayo, ang presensya ng bawat isa sa inyo at sa inyong pag-iral sa buhay araw-araw ay isang palatandaan na ang Diyos hindi kinakailangang mapagod. Hindi kinakailangang magdalawang isip sapagkat merong taong kagaya ninyo na nagpupumilit magpakabutit, magpakabanal sa buhay araw-araw. Kaya nga, sa panawagan na ito ng ating ginugunitang pagdiriwang, minahalaga ng Diyos ang karapatang ipinagkaloob niya sa kanyang natatangi at buktong na anak na unang-unang naging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ni Jesus, sa kanyang pagpapala, minabuting bigyan ng daan ang pag-ibig ng Ama. Kaya nga, hindi tumigil ang Ama sa pagkakaloob sa tao ng mga tao na magbibigay ng palatandaan, ng mga babala, ng mga pangunawa at mensahe upang maituwid ang landasin sa katotohanan. Kaya nga, hindi lang sa mga propeta nung una, magpati sa pagtatanghal sa isang natatanging nilalang na pagsasapitan ng biyaya. Ito ang mahal na Inang Birheng Maria. Kaya nga ang gampanin ni Maria ay hindi lamang po doon natapos ng isilang si Jesus, kundi ang gampanin ng mahal na inay pinakikinabangan po natin magpati hanggang sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang kanyang mga mensahe ng kabanalan sa iba't ibang aparisyon na kanyang ipinagkaloob sa sannilalang at sannilikha ay patunay na umiiral ang pagpapala ng Diyos at ito'y nagbubukas sa daan ng pag-ibig ng Ama sa ating pong mga nilalang. Kaya nga kung ating pong makikita ang kahalagahan ng pagpapakita ng mahal na Inang Birheng Maria, lagi niyang sinasabi, magbalik doon. Lagi niyang sinasabi, matuto ang taong magbalik ugnayan sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat ang pagpapalay magbubuhat kay Jesus. At ang pagpapalang ito'y pinagbubuhatan ay ang pag-ibig at awa ng Diyos na ating Amang lumikha. Kaya nga, lagi niyang sinasabi, magdasal. Pag
pray the rosary. Lagi niyang itinuturo na ang simbahan, hindi lang ang infrastruktura ng ating lugar na pinupuntahan, dalangin na nagpagsamba, kung hindi mismo ang bawat tahanan, kung hindi mismo ang bawat katauhan ng sanlilikha, na tayong mga tao ang mismong simbahan, ang templo ng Espiritu Santo. Ang tahanan na kung saan nilikha ng Diyos upang magkaroon ng ugnayan. Kaya nga po, sa panawagan ng mahal na ina, buuin ng simbahan, magdasal, magbalik loob. Ito rin ang bagay na pinatotohanan ng ating Ebanghelyo ngayon, na ang Jesus at ang kanyang ina, isa lang ang panawagan. Magdasal, manalangin, sapagkat ito'y labis na makapangyarihan. Ito'y labis na pananggalang, kalasag ng bawat isa sa kung ano man ang bagay na maaaring kailanganin at kung ano man ang bagay na maaaring hangarin ng isang tao. Kung ating pong mapakinggan at hihimay-himayin ang ating Ebanghelyo, tinuruan tayo ni Jesus kung papaano manalangin kanino? Sa kanyang Ama. Sapagkat ang Ama ang pag-ibig, ang Diyos ang pag-ibig, si Jesus na kanyang anak ang magagawad ng pagpapala ayon sa pangangailangan ng tao. Tinuruan tayo kung papaano ang forma ng pananalangin. Magbigay mo ng puri at pagsamba sa Diyos, sapagkat siya ang may lalang ng lahat. Siya'y makapangyarihan. Walang hihigit na ngalan sa Kanya. Tinuruan tayo kung papaano magpasalamat bago humingi. Sapagkat ang makatwirang pananaw ng Diyos, ibinibigay niya na bago pa natin. Ganyan kabuti ang Diyos. At ganun pa man, sinasabi na agad sa panalangin na kinakailangan para pagpalain ng tao, matuto siyang magpatawad at humingi ng kapatawaran. Ang bagay na ito'y pag napaunlakan ng tao'y pinagiging dapat niyang maging banal, makatuwiran ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, sapagkat itong bagay na ito'y tiyak na kalugod-lugod sa Ama. Kaya nga po, sa ating pong pananalangin, inihihingi natin ang ating mga sarili, ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng pagluhod at mataimtim nating pagdarasal ng Santo Rosario, upang sa pamamagitan ng mahal na Inang Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus, bubuksan ng langit ang kanyang pagmamahal para sa tao. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pagdadasal natin, ang benepisyong dulot nito'y hindi lamang ho sa ating pong mga sarili, magpati hanggang sa kaduluduluhang tao na mga ngailangan ito. Kaya nga, kapag nagdarasal, sikapin po natin, huwag lang patungkol lagi sa ating sarili, kundi ipatungkol din natin ito sa pangangailangan ng ating kapwa, sa mga kahilingan at kabutihan ng ating pong bayan, ng ating bansa, ng buong mundo, sapagkat mentas na ito'y ating nakikita, pinatutunayan lang natin sa Diyos na ang mga taong nilikha niya, tayong mga taong patuloy niyang minamahal sa kabila ng ating kasamaan, ay karapat-dapat laging bigyan, karapat-dapat laging pagmalasakitan, karapat-dapat na laging pagpahalagahan. Sapagkat kung papaano tayo minamahalagan ng Diyos, ito rin po ang nais niyang maging tuntunin ng tao bilang pagpapahalaga at pagbuo ng pananaw para sa lahat na kanyang nilikha. Minamahal kong bayan ng Diyos, si Maria na ating ina, walang sawang nagdadasal. Huwag din po sana natin pagsawaang magdasal.
Sapagkat sa panahon natin na kung saan walang katiyakan, wala na pong katiyakan ang ating buhay. Hindi natin alam kung ano po pwedeng maganap. Ngunit isa lang ang nagtitiyak ko sa kabila ng mga banta na nakaubang ang Diyos na mahal tayo, hindi tayo papabayaan. Kaya nga po, maging inspirasyon natin ang bagay na ito sa pagpapatuloy ng ating buhay araw-araw. Hindi matatapos sa anumang banta ng panganib, karamdaman, kapintasan, kalamidad, kaguluhan ang mga bagay sa mundo. Kung hindi, ito'y isang paraan upang matutukan ng tao ang kanyang misyon, ang kanyang layunin, ang kanyang kahalagahan. Sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa kahalagahan ng pakikipagkaisa ng tao sa Diyos sa ating pong ginugunita sa buwan ng Oktubre, ang panalangin ng Santo Rosario, pinapaging dapat tayong makita sa lahat ng misteryong napagdaanan ni Jesus sa kanyang kasaysayan ng buhay, may tuwa, may hapis, may liwanag, at may luwalhati. Ganyan at ganyan din iiral ang mga bagay na ito po sa buhay po ng bawat isa. Matutunan nawa natin ang pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, sa umagang ito, hingin natin ang presensya ng mahal na inang Birheng Maria upang maging kabahagi natin. Naway ang kanyang mairuging pamamagitan ay totoong maramdaman, maging kabahagi at maging tutunin natin sa ating buhay araw-araw. Dalangin ko po sa umagang ito na tayong lahat ay patuloy na pagpalain, biyayaan at mahalin ng ating Amang nasa langit. Amen. Tumayo po ang lahat at ating po pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Nalunglong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ang ating pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway paglinaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasan, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon.
sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsumpo po ang lahat para sa pagtaanan. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito aming pagkakain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming banal, pagtiyagaan mo na at pagtiisan ng paghahain ito ng sambayan ng iyong pinukul na namumukutangis sa tanan, ang aming pagpapasalamat at itlugtuhod ng pagiging ng tawad. Ito'y aming hiling, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamat. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon pinagdiriwang namin ang pagkulita kay Maria, Reyna ng Santo Rosario. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Pagdangal natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aking obispo at akta ng kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy din sa iyong kaluwalhatian. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang Ama namin. Magsitayo po.
Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa ikasisiyan ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. Ay, sumayin. Magbatian po tayo at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Magsinuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na siyang nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalan tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi mo karapatan na magpatay sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
po ang lahat. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Berhen Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia. Ikaw ay aming ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binigay. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi namin sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya ay aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga ni ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming mga buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming matalaga sa iyo ang aming sarili. Sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Orasyo Emperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiningi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitid na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Ibinataas namin ang mga nagdurusa. Bakang tanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanong na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, papagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Carlos do Brasil. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa bisa ng aming pinagsaluhan, ang katawan ng iyong butihing anak na si Jesu Kristo, punong-puno ng pagpapalat habag sa sangkatauhan. Pagindapatin mo kaming lahat na tumanggap at nagnanais makatanggap ay totoong mabiyayaan
ng kabutihang loob mo dito sa lupa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lakas at tapang na pangunahang sundin ang mabuting kalooban mo dito sa lupa. Sa pamamagitan nawa ng aming tinanggap ay magkaroon ng matinding hangarin, sumunod, magpailalim at magpasakop. Pagindapatin mo pagharian kami ng kabutihan, ng kabanalan, at ng pagpapatawad upang nang sa ganon sa tuwid-tuwinay ang inspirasyon ng mahal na Inang Birhen Maria sa kanyang mga panawagan ay maging kabahagi sa tuntunin ng buhay namin pang-araw-araw. Ama, minsan pa, igawad mo yung pagmamalasakit, pagmamahal at pag-unawa sa sanliha. Ito'y aming hinihiling alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Bago ko po igawad ang muling pagpapaspas, nais ko pong pasalamatan ang aking mga kasamahan sa altar, Sister Myla, ang ating nagbawa, Brother Dito ng Brother Pinel, ang ating mga sakristan, ang Servant for Christ, Youth Choir, maraming salamat, at kay Kuya Joseph, at sa ating Mother Doctor, kay Nanay Soli, at sa tulong po ni Kuya Dave, at sa lahat ng mga kalalakihan na sa ating pong lights at sound, maraming pong salamat. Sa Santuario de Cristo Rey, maraming pong salamat sa ating ng ating pong light, mas maraming pong salamat. At nais ko pong pasalamatan ang Wang Kim Hardware, Mr. and Mrs. Oscar and Elisa Uyan Andy, at ang Christy and Amara, Jornel Kim and Amy, maraming pong salamat. Kay Mr. and Mrs. Josephine and Mrs. Katapang, maraming pong salamat. At sa pagpapadamit po, Mr. and Mrs. Oscar and Elisa Uy, maraming pong salamat. Maganda po ang damit ng pari, bigay po ito ng aking nina. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig, awa ng poong may kapal. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang mahal na poong Jesus na nananong, ang mahal na Inang Birhen ng Santo Rosario at si San Jose ng kanyang esposo. Palapakan po natin ang lahat ng mga banal na kabahagi ng ating Santa Misa. Maraming pong salamat. Ngayon din po sa chairman po ng ating samahan kay Brother Emil sa presensya. Maraming pong salamat. Ahibig po natin ang pangwakas.